Bakit nga ba bumaliktad si Senadora Amy Marcos dito sa mga Duterte? Ito ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So mga kapolitika, ang ating pag-uusapan sa ngayon ay kung bakit nga ba bumaliktad itong si Senadora Amy Marcos sa kabila ng pagiging malapit nito sa former President Rodrigo Roa Duterte, at napakarami na po ng ating mga talakayan dito sa ating channel patungkol dito kay Amy Marcos. Pero ito yung hindi pa natin na papag-usapan mga kapolitika, itong mga rason at dahilan kung bakit bumaliktad itong si Senadora Amy Marcos dito sa mga Duterte. Kasi doon sa ating previous videos is napag-usapan natin na si Senadora Amy Marcos is wala na sa lineup nila former President Rodrigo Roa Duterte, at merong nag-leak na information dito sa isang political analyst na in-reveal yung mga posibleng lineup ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na eleksyon sa 2025. At isa rin sa nakadagdag sa ating hinala at kutob na itong si Senadora Amy Marcos ay hindi nasasama sa mga Duterte is hindi siya pumunta doon sa kick-off ng mga Duterte sa PDP laban doon sa Cebu. Okay, so isa yun, at hindi na rin siya masyadong nakikita na sumasama dito sa mga Duterte, at itong hindi na nila pagsasama palagi ni VP Inday Sara. Although umiikot si Amy Marcos sa iba't ibang panig ng bansa, even dito sa Mindanao pupunta itong si Senadora Amy Marcos. Okay, pero hindi na nga siya talaga pumanig dito kila former President Rodrigo Roa Duterte. So ano-ano nga ba yung mga rason bakit bumaliktad at bumalentong na itong si Senadora Amy Marcos dito sa kay VP Inday Sara na tinatawag niya noon na BFF daw. Sabi pa nga niya is BFF ko si Inday. Okay, so ito yung sinabi ni Senadora Amy Marcos. Pero ngayon, all the while, ano ang nangyari? Bakit bumaliktad na itong si Senadora Amy Marcos? So ito yung mga posibleng dahilan mga kapolitika. Yung una sa ating listahan is itong conflict ng kanilang pamilya. Okay, so conflict kasi nagsimula ang lahat doon sa pag-alis ng confidential fund ni Inday. But before pag-alis doon sa confidential fund ni Inday is nakikita na natin yung mga bitak, nakikita na natin yung mga yung mga gusot dito sa kanilang samahan. At unang-una na nga dyan yung merong mga pulisya si VP Inday Sara na kung saan is hindi nito nagustuhan ang mga pagbaliktad ng mga pulisya ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi ang napagkasunduan dito base sa ating analysis is si VP Inday Sara sana yung tatakbong presidente noong 2022, pero nag-gave way siya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung kaya ang usapan nila ngayong 2022 is si Bongbong Marcos, at 2028 is si VP Inday Sara. So yun ang 100% na na usapan dito. At itong vice president ni VP Inday Sara sa 2028 is itong si Amy Marcos. So ito yung napagkasunduan noong before noong 2022 election. Pero parang hindi na doon nakikita ni VP Inday Sara na hindi na doon papunta yung direksyon na tinatahak ni Bongbong Marcos, at malakas yung pang-amoy ni Inday Sara at mga Duterte na parang iba na itong tinatahak ni Bongbong Marcos, at hindi na tumutupad dito sa usapan dito sa issue ng West Philippine Sea sa China. Okay, ang sabi dati is kaibigan daw natin ang China, pero ngayon iba na yung naging tono ng usapan ni Pangulong Bongbong Marcos. At dito sa kasi dito sa issue ng ICC is paiba-iba ng si Marcos. Ang sabi niya is dapat pag-aralan daw itong ICC. Minsan naman is walang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa, at minsan nung nakarang linggo is sinabi niya dapat magkaroon ng briefer itong gobyerno kung sakaling maglabas ng desisyon itong ICC. So at isa pa, tinanggal itong si PGMA na si Gloria Arroyo bilang speaker doon sa Congress. Okay, so hindi nagustuhan yun ni VP Sara kasi magkaibigan nga itong si VP Sara at si Gloria Macapagal Arroyo. Pero itong si Gloria Macapagal Arroyo is parang nag-iba na rin ang landas, sumama na rin dito kay Bongbong Marcos. Okay, so ito yung rason, conflict ng family. Okay, ito isa sa mga naging rason bakit bumaliktad na itong si Amy Marcos, at hindi naman niya ipagdidildil yung kanyang yung kanyang sarili doon sa mga Duterte, kasi nga 'di ba
mabigat at masakit din yung salita na binitiwan ni Baste Duterte against ito kay Amy Marcos. And of course, kahihiyan niya rin na yun na hindi niya ipipilit yung kanyang sarili kung ayaw na talaga ng mga Duterte sa kanya. Okay, at pangalawa, kasi wala naman sanang problema ang mga Duterte, mababait naman yan mga kapolitika. Kaya lang doon sa naging issue ng confidential fund, hindi pinagtanggol ni Bongbong Marcos itong si VP Inday Sara na kanyang kaibigan nga, di ba? So masakit din yun sa mga Duterte. Bakit ngayon is nag-iiba na itong si Bongbong Marcos. So sila ang mga Marcos ang unang gumawa ng move para ang mga Duterte is mainis at mag-iba yung yung pakikitungo nila dito sa mga Marcos. So una yung conflict ng pamilya at pangalawa is itong vloggers na umaatras at bumaliktad na rin dito kila Amy Marcos. Marami kasi sa mga vlogger, mga kapolitika is bumaliktad na dito kay Amy Marcos at hindi na siya nagustuhan para sa mga Duterte. And according nga doon sa kay Panelo na mention natin doon sa ating previous video is itong si Panelo daw hindi daw maganda ang karanasan niya dito kay Amy Marcos. And of course nagsusumbong yan doon sa mga Duterte. Okay, na ano na tayo dito call off na tayo dito kay Senadora Amy Marcos and instead magsarili na lang tayo. Kasi meron rin akong napanood mga kapolitika na kung saan itong sila Banat Bay is ito na yung mga vlogger na bumaliktad na dito kay Bongbong Marcos at kay Amy Marcos. Kasi itong si Banat Bay is naman ito, originally supporter ito ng mga Duterte noong 2016 at itong si Muka Uson kasamahan niya nila Banat Bay noong 2016. Pero nung nakipag-unite na itong si Bongbong Marcos dito kay Duterte is itong si Banat Bay is naging supporter na rin nila Bongbong Marcos at ni Amy Marcos. But all the while dahil sa mga pangyayari lately is kailangan na rin pumili ni Banat Bay kanino siya papanig. So ang pinanigan niya is yung original kung saan sino yung kanyang sinusuportahan, which is mga Duterte. At yung mga vlogger na ayaw na rin dito kay Marcos is kailangan na rin mamili ni Amy Marcos kung saan ba siya papanig, kasi hindi pwedeng pwede siya sa mga Duterte and pwede siya sa mga Marcos, kasi na nga sila ngayon mayroon ng conflict. Okay, meron na silang differences mga kapolitika. So kung dalawang panig yung sasamahan ni Amy Marcos, itong Duterte at yung kanyang pamilya, okay, hindi niya makukuha yung solidong boto ng mga Ilocano. Okay, so yun po yun ang realidad dito. At kung dito naman sa side nila Duterte, kung kumakapit pa rin siya dito sa mga Duterte is hindi niya rin makukuha yung solidong boto ng mga Bisaya, kasi kumakapit pa rin siya dito sa kanyang sa apelyido ng kanyang pamilya, which is Marcos. So yun po yun, kailangan ni Amy Marcos na mamili, at sa tingin natin kung hindi man pipili ni Amy Marcos na sumama dito sa kanyang kapatid na line up sa susunod na eleksyon, is maging independent itong si Amy Marcos, maging neutral na lang siya. Okay, so yun ang maging tendency nun. Hindi pwedeng sasama rin siya ng solido dito sa kanyang kapatid, kasi nga galit yung taong bayan dahil dito sa sa mga nangyari. Yung expectation before nung election is hindi na meet ni Pangulong Bongbong Marcos. At next na dahilan bakit bumaliktad itong Senadora Amy Marcos, sa tingin natin is ayaw na ng mga Duterte sa kanila. At kasi nga 'di ba nung pumunta siya sa Davao, and after doon is merong maanghang na buwelta itong si Baste Duterte sa kanya. At suddenly hindi na rin natin nakikita itong si Senadora Amy Marcos at si Inday Sara na nagsasama sila sa kasi itong si Amy Marcos is naglilibot sa mga paaralan, and si VP Sara is DepEd Secretary naman, and pwede naman silang magsama kasi BFF nga sila dati. Pero ngayon is once in a blue moon natin makikita na nagsasama itong dalawa. So meron talagang conflict, at kailangan na rin ito yung mga possible reason mga kapolitika kung bakit bumaliktad na itong si Senadora Amy Marcos. At ang last na nakikita natin dito is kung totoo man yung sinasabi na ginamit lang yung mga Duterte para dito sa ambisyon ng mga Marcos, is tapos na yung gamitan at kailangan na ni Amy Marcos na bumalik dito sa kanyang angkan. So yun po ang nakikita natin dito. But mga kapolitika, maraming salamat muli sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.